Hello mga ka-offloador, mga ka-doodles, mga ka-earthling, mga kabisdak diha. Kumustamos, mi amigos, mi amigas? Patsada ba ang Friday nyo ngayon? Kumusta ang mga traders, retailers natin, buhay-buhay sa Pilipinas market na ipit-ipit? Marami tayong ipit. So, pag-usapan natin mga ka-offloador kung bakit kailangan natin mag-take profit sa pag-invest o pag-trade sa Pilipinas market. Ano? So, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Offloador sa Pinas lang naman yan. Libre lang po ang pag-subscribe sa YouTube. Pakipindot naman please ng subscribe sa bell button para lumago ang ating channel at marami tayong maabot na mga Pilipino na gustong mag-invest. Lalo ng mga OFW na gustong matutong mag-invest. Ano? At saka kung sa US market naman, meron tayong Doodle Goose to US market. So mga penny stock ang nire-review natin dito. Kasi nag-day trade tayo sa mga penny stock na umaangat ng mga 50%, 100, 200, 300, 500, minsan 3,000 pa nga umaabot. Ano? Pero hindi swertihan ang pagpili mo kasi marami kasi yan sila sabay-sabay eh. So namali ang pili natin, bagsak, tapos bumagsak, wala, ipit, talo. So ganun yun, delikadings. So, pag-usapan natin si SGP, EBG, at saka si Pure Gold. Bakit kailangan talaga natin i-apply yung take profit pag kumikita na tayo, lalo na pag Friday katulad ngayon. So, bago ang lahat, ang PCI 6,029, down naman tayo, expected yan dahil Friday ngayon. Sa ICT, maraming nagbinta. Si BDO, meron, marami. Easy ang nag-green lang, SGP, at Globe. So, bakit kailangan talaga natin mag-take profit mga kadodols? So, ang SGP, pag-usapan natin to. Nung dati, may vlog ako dati na na kumita na ako dito ako sa 32.89 Yan yung presyo natin. Maliit pa lang naman ang hawak ko dito. So, pumasok ako dito sa presyo na yan kasi sabi ko magbe-break na tong bullish plug ang ginagawa niya eh. Nung umangat siya, hindi ko siya bininta. Bakit kamo? Dahil sabi ko, aangat pa to. So, pero kinabukasan, ano ba to? Friday kasi ito pala eh. So, maraming nag-take profit, bumagsak siya. So, sayang yung kinita ko na 3,000 eh. Pero hindi ako nag-take profit dahil sabi ko, aangat pa to kasi umpisa pa lang eh. So, umpisa pa lang siya nag-blue. So, sabi ko, darating mag-blue din to. Lalo na Friday, mag-take profit lang to. Pero pagbalik sa Lunes ay aangatin yun. Ang problema, nagkaroon ng balita, yung CERC. Nag-release ng balita na yung mga yung si NGP, National Grid Power Corporation, hindi na kumbaga parang mayroon ng mga ibang companies na pwedeng o third parties na pwedeng magtayo ng kanilang sariling transmitter o mga tower. Hindi na nasusolo ni SGP o ni NGPC. Kasi si SGP may 40% yan sa National Grid Power Corporation eh. So, ngayon si ERC dahil nga kailangan yung mga kurente, so para mapadali, allowed na yung ibang mga third parties magtayo ng kanilang mga power line katulad at mag-connect doon sa National Grid. Katulad ni Meralco. 'Di ba si Meralco meron siyang producer na si Imgin o si Spinic, 'di ba? Nagpo-produce sila ng mga kurente. So yung kurente na yan, dadalhin yan doon sa National Grid Power Corporation kay SGP. Dahil walang connection, wala pang mga linya na tower, so nahirapan si Imgin, Spinic o Meralco na
i-supply yung kuryente. So, kaya ang ginawa ni ERC na yung mga katulad ni Meralco, ni Spinic, ni Engine, isa lang yan sila, na pwede na tayo ng kanilang so magtayo sila ng power supply, tapos yung power transmitter, 'di ba? Yung mga tower na nakikita natin, yung mga ganitong tower, mga ganyan, 'di ba? So, iyan yun siya. So, ano ba yan? So, yang tower na yan, Spinic, panoorin niyo yan. Yung tower na yan, pwede na silang gumawa ng kanila para yung kuryente na pinoproduce nila, ma-supply na siya sa mga tao. Yun yung gusto ng ERC. So, kaya nag-panic selling yung karamihan. Kaya bumagsak yan todo si SGP. Akala nila na, uy, wala na, babagsak na to kasi mabawasan yung kinikita nila. Medyo na-misinterpret lang ng mga tao siguro dahil si NGP para naman o SGP o si NGPC para naman ang namamahala. Yun lang, magkukonek yun sila dito, kanila sa SGP. Yung mga lumang nagawa na nila ni SGP, sila pa rin yun, sa kanila pa rin yun. So, kumbaga may tumulong lang sa kanila na gagawa ng mga ganyan, yung mga tower na yan, para mapabilis yung pag-supply ng kuryente sa Pilipinas para maiwasan yung mga brownout. So, yun yung purpose doon. Kaya sa ngayon, siguro naintindihan na. So, yung mga foreign investor din na bumabalik na rin sila. So, kaya hold pa rin tayo dito. Tapos, meron tayong matanggap na 0.347 na dividends ngayong 24 of July 26. Maliit pa lang naman yung hawak natin, 1,500. So, ibig sabihin, nasa mga 300 o 400 lang siguro yan. Pero at least meron tayong natanggap, di ba? So, ika nga, piso-piso, pag naipon, malaki na rin yan, di ba? So, kailangan talaga natin mag-take profit sa panahon na kumikita na. Kahit maliit man lang kasi hindi natin alam talaga ang pangyayari takbo sa stock So, yung 3,000 ko na dito, nawala siya, di ba? Although, hindi ko pa naman bininta, so may chance pa yan nakikita ulit tayo pag umangat. So, sayang, di ba? Yung 3,000, dagdag puhunan mo na sana dito. Binili mo ulit siya dito sa murang halaga na naman, di ba? Bis 32, nabili mo na dito siya sa 28, 27, di ba? So, ganun talaga yung talaga dito. Dapat matuto tayong mag-take profit. Kahit maliit, 5,000, 10,000, take profit tayo anytime. Kasi para lumago yung kapital mo. Wag iwasan natin dito yung ma-inlove ka sa isang company, Kasi panahon na na-inlove ka, pwede kang masaktan Kaya wag ka nang ma-inlove sa mga stock. Ang importante kumita ka, binta ka, kumita. Kasi pag na-inlove ka talaga, walang na-inlove na hindi nasaktan siguro Iwan ko lang. So, yan si SGP, Saan ba't patungo si SGP? So, yun pa rin tayo. Bullish pa rin tayo kay SGP. Ang target price pa rin natin dyan, pag na-break yan itong bullish flag, ay patungo tayo sa Bernes ngayon. So, baka mamaya may mag-take profit na iba. Or baka tutuloy pa rin yan si SGP. Magalaw naman siya Mayroon siyang 1.73 million na i-trade. So, kailangan talaga. So, sa ngayon, hold muna tayo. Para sa akin kasi medyo pa So, kaya alalay lang. So, paalala, hindi po to financial advice, ija-ija aho tajo sa pagbili at sa pagbenta, So, tingnan natin si SGP yung mga last foreign buying, last 3 days, Saan ba? So, kahapon, mayroong bumili na 28. Anong isang araw naman si SGP, meron ding may maliit na bumili, yung dito. Yan, may maliit na bumili. Yung nakaraang araw pa si SGP. So, mayroong nga foreigners last 3 days. Itong tatlo na yan, may mga foreigners na pumasok, So, okay pa rin, kampante pa rin tayo. Kaya tuloy-tuloy ang saya sa kuryente. SGP is owned by mga Chinese daw to, sabi nila. 'eh. 'So, Pure Gold, 'yan, may maliit na bumili. Yung dito. Yan, may maliit na bumili. Yung nakaraang araw pa si SGP. So, mayroong nga foreigners last 3 days. Itong tatlo na yan, may mga foreigners na pumasok, So, okay pa rin, kampante pa rin tayo. Kaya tuloy-tuloy ang saya sa kuryente. SGP is owned by mga Chinese daw to, sabi nila. So, Pure Gold,
yan, ito yung pinakamalaking example bakit kailangan mo mag-take profit. Ako wala na akong hawak dito kay Pure Gold, eh, naibenta ko na siya nung, yan, oh. Meron tayong hawak kay Pure Gold sa halagang nasa presyong 43.38, 2,800 'yon. So 43 dito tayo bumili, dito yan, eh, banda. Dito yan tayo bumili. Nung umangat dito, bininta ko na rin siya, nag-take profit na ako kasi pakiramdam ko, iba na yung takbo ni Pure Gold kasi almost hit na yung ito 48 na target price, 51 malapit na, eh, hit na kasi, eh, yung ano niya kaya bininta ko na siya kasi nung ano, bullish pa rin tayo dito kay Pure Gold pero nung nakita ko siya na nagkulay ito kasi sa US market kasi 'pag nakita mo yang mga ganyang kulay berde, dilaw na malaki na ang tawag nila diyan, eh, engulfing, eh. Ini-engulf yung ibig sabihin, English pa rin ano. Ibig sabihin, itong isang kandila na 'yan, kinain niya ano. Kumbaga may isang ano ka dito, may isang ganyan ka, meron pang ito yung kampo mo ano, kumbaga ito yung kampo mo, merong isang kampo na malaki na kinain ka, may nasa loob ka niya. Yun yung tawag na engulf. So, ikaw 'tong maliit tapos pinasukan ng malaking kandila, ano ka, kandila na nasa loob ka, so tawag nila diyan engulf. So, negative yan siya, sign yan na siya na pabagsak yung presyo, katulad niyan. Lalo na 'pag may pula, yan itong dot na pula, so selling yan, kaya bumagsak yan si ano. So, dito banda ako nag-take profit kay Pure Gold ano. Kaya dapat talaga mag-take profit tayo, yan yun yung patunay. Hindi ko binibura yung ginagawa kong gray, 'pag gray ibig sabihin niyan, wala na yan, realize na yan siya, kumbaga kumita na tayo diyan, bininta na natin dito. So, nag-breakout naman siya dito sa pinakamalaking bullish flag pero bumalik siya, eh, hindi siya tumuloy, eh. So, kaya abang-abangan ko naman 'to si Pure Gold 'pag, mag-action naman 'to siya ng dalawang kulay, berde o kulay green na dalawang kandila, saka natin pasukin. So, katulad niyan 'no, ito sinyal isang green. Huwag kang pumasok kaagad diyan 'pag nakita ka ng isang green. Hintayin mo siya sa sunod na araw na magkaroon siya ng green na kandila. 'Pag hindi, huwag mo siyang ano, pasukin. Katulad niyan, oh, ito malaking kandila, nagdilaw. Pero bullish sign siya, 'di ba? Kasi may itinulak siya diyan, pero dilaw pa rin. So, pakiramdaman mo na breakout niya diyan, kandila, so yun ang magandang pasok 'pag nag-breakout o dito ganyan, doon ka sa taas papasok. So, kung hindi tayo nag-take profit dito kay ano, kay Pure Gold, nawala yung presyo natin na kinita, 'di ba? Kasi 43 natin nabili, bininta ko somewhere na mga 48 yata or mga gano'n. So, sabihin natin na kumita ko ng ₱5 doon sa 2,800 ko. So, ₱5 times 2,800, multiply mo 'yan. So, meron akong nakuhang 14,000 noon tapos bawas sa tax. Kasi may tax 'to, eh, 10%, eh. Eh, 'di bale basta at least kumita naman tayo, eh. So, gano'n. So, kasi sayang, eh. Tingnan mo kung hindi ka nag-take profit, sabi mo love ko si Pure Gold kasi angat 'to, gano'n palagi tayo isip, 'di ba? So, sayang yung kung binalkan na imbes na kumita ka, lugi ka dito kung dito tayo sa 43, nasa 14 na siya ngayon, 'di ba? Lugi tayo. So, kaya gano'n lang talaga ang gagawin natin na 'pag, kumita ka ng paunti-unti, take profit naman tayo ano. So, saan ba patungo 'to si Pure Gold? Si Pure Gold, kung titingnan natin, nandito pa naman siya sa bullish flag ano. So, ang kaniyang ginagawa. Ang ano dito, isa nakita kong pattern na ginagawa niya maliban sa bullish flag, itong cup yan siya, eh, parang cup yan, eh, yan, oh. Tapos gumawa siya ngayon ng ito siya na ano, matawag natin na handle yan, hawakan. So, bumagsak lang yung hawakan.
So, pero may chance yang, umangat do'n sa taas. Ang target price niyan dito, dalhin mo 'yan siya doon sa taas, 'di ba? Hiramin mo diyan, dito so nasa 58. So, balik dito sa mga target price na nickel na 59. So, yun pa rin yung target price natin kay Pure Gold. Pero dapat talaga ay kailangan mong bantayan yung ano niya. So, ibang pattern na nakikita natin, puwede naman tayong gumawa ng pattern na gano'n 'no. Ah, Puwede namang ganyan siya, eh. I-connect mo yung dalawang ano niyan, taas, tapos dalhin mo 'to siya, channel siya na ano, dalhin mo diyan siya na 'yan. Parang ganyan yung, plug natin na magawa. So, diyan. So, ito pa rin yung poste niya, ito pa rin yung poste natin ano. 'Yan yung poste, gano'n. So, channel siya yung ginagawa natin, ni Pure Gold ano. So, channel, malapit na tayo sa ano dito. So, may parating na dividends naman si Pure Gold ngayong, August 0.79. So, baka marami nang mag-ipon-ipon dito ano. So, marami nang mag-ipon-ipon at puwedeng ano, so tingnan nga natin saan yung moving average ni Pure Gold sa ibang ano, sa P-Gold. So, moving average down pa rin talaga siya, eh. So, down pa yung ano na ni Pure Gold sa 1 day, hindi gaano makita sa 1 hour time frame kung nasaan yung, 30 minutes, ayan dito sa 15 minutes. So, nandito pa yung moving average natin, eh, yung kulay blue na 'yan, yung ito, 'yan, 'yan yung ano natin moving average. Palitan nga natin ng kulay para medyo, yung ano, line thickness niya, kapalan natin 'yan, tapos dot, okey, makita. So, itong kulay na blue na 'yan, nasa baba pa siya, eh. Ang ano kadalasan yung iba maganda 'pag ito siya ang kandila umabot na diyan sa ano taas. Meron ka ng kandila na gano'n diyan 'no, ma-break 'to niyang 41.5, 'yun yung magandang, pasok kay Pure Gold ano, na dito banda 41. So, above siya nitong moving average na ano natin. So, kung 41, so dito. So, kailangan ni Pure Gold na i-break itong 'yan na 'yan, ang pinakaano talaga ito ma-break niya yung 43, eh. Tapos itong dito kanina yung moving average natin nasa 41, diyan siya banda. So, 'yan yung kailangan talaga na i-break niya, tapos ito para magbago yung, takbo niya ano, ni Pure Gold. So, pero kung long term ka naman, walang problema 'yan kasi nandito na siya sa baba, eh, sa ating trend line. So, puwede pang gumanon 'yan si Pure Gold, ah, puwede namang gumanon 'yan siya, tapos bounce back, puwedeng mag-gano'n ano, mag-gano'n, gano'n. Babalik do'n sa top trend line natin dito ano. So, gano'n yung ano natin. 'Pag makakita ka ng dalawang ano diyan, dalawang kandila na green, medyo magandang senyales na 'yan na ipasok. Pero kung hindi ka na mahintay, wala kang gusto mo ng bilhin si Pure Gold, puwede naman din kasi long term lang nga. 'Yun lang, maghintay ka na, mag-angat na siya ano, si Pure Gold. So, kaya dapat talaga take profit 'pag meron ka ng profit, maliit man o malaki, ika nga piso-piso sa mga insik, 'di bale piso basta kanunay. Basta palagi, kanunay is palagi, 'yun sa Bisaya. So, 'di ba? So, sayang yung kinita niyo kung dito kayo nakabili, kumita na kayo, hindi kayo nagbenta, sayang 'yun, eh. Tapos sana dagdag na ng puhunan niyo 'yan, eh, 'yun 'no. So, 26% na ang tumubo, eh, kung dito ka sa baba nakabili ano, sayang. So, gano'n talaga ang pagti-trade sa Pilipinas market. Huwag kang mag-invest ng matagalan kasi maiipit ka, matagal talaga ang ano dito sa PSEI. So, swing trading na lang ang gagawin niyo. 'Pag kumita, benta,
bili naman pag mura. Katulad niyan, mura na siya. So, nadagdagan na yung kapital mo, bili naman siya ulit. Ano? Ganun lang yan. Si EBG, ito, pinistock to siya na ano eh. So, sabi natin, nag-bullish flag, kailangan i-break niya. Ngayon, last nating review dito, aangat siya, ano. So, humahataw pa rin siya. So, marami nang nag-sell dito nakaraan. So, ngayon, ay malakas ang loob nito na talagang ano na yan. So, meron tayong videos din kay EBG. Hanapin nyo. Type nyo lang EBG. Gusto nyo makita kung totoo yung ano natin, ni-review na yan, marami tayong videos din. EBG, ito, EBG. Yan, EBG. Nandito, nandiyan yan siya sa loob, EBG, no? So, panoorin nyo yung mga videos na yan para maano nyo na so, bullish talaga siya. Pag ganitang mag-consolidation tapos nag-break na yan. So, ngayon bullish na bullish siya eh. Tingnan mo. So, kailangan ni EBG na i-break itong yan. Yan, yung 32.95. So, kung dito ka nakabili kay EBG, so nasa iyo na yan. Mag-take profit ka o kumurot ka konti. 100% na kasi yan, no? So, saan ka pa, di ba? At baka bigla lang ano yan, mawala yung 100% mo na kinita kung nakabili ka dito. So, hindi natin to na ano siya eh, napansin. I mean, hindi napansin natin pero hindi tayo bumili kasi wala, iniiwasan ko na nga yung mga ano. Pero sayang yung oportunidad ano. Isa din wala pa tayong ano siguro time na noon. Tuloy-tuloy oh. May mga foreigners na pumasok siguro nito eh. Tingnan natin yung ano niya, ABG. Wala tayong nakita. So, merong maliit lang to 31,000 dito sa ano, ABG. Isang araw. Merong 1 million. So, at least may ano, mayroong pumapasok talaga na foreigners yan. So, kung ano man yung balita na yan, merong inside na nakaalam nila eh, 1 million. Oh. So, may alam tong mga foreigners na to na hindi natin alam kung anong nangyari kay EBG. Ano? Kasi may ano eh, wala namang balita akong nakikita eh. So, ganun pa rin kay EBG, target price natin sa long term, kung naglo-long term ka, dito bandang 44, 45, ano, kasi baka magkaroon siya ng panibagong all-time high, itong 39, kailangan niya i-break yan, ano, para magkaroon siya ng panibagong presyo. So, ijaaho tajo sa pagbinta at sa pagbili, hindi po ito financial advice, ito po educational purposes lamang. So, pero kung ako diyan eh mag-take 100% take profit ko na yan eh. Dito pa lang siguro nung nagkulay dilaw, nag-take profit na ako. Kasi sayang eh. Mura pa naman siya, pwede ko rin siya bilhin ulit. Ano? So, paunti-unti. Or kumurot ka ng kalahati na profit. Tapos dagdag mo. So, yan lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Offloader sa Pinas Market, at Doodle Goes to US Market naman, mga ka-Earthlings. Adios mi amigos, mi amigas, happy Friday sa taga Middle East. Di off namin ngayon, walang pasok. Isang tulog naman, pasok na naman ulit Sabado. Buhay OFW. Kaya matuto tayong mag-invest para hindi tayo mahuli. Babus!